So muli po, magandang umaga. Tayo mag-umpisa na sa ating Bible study sa umagang ito. So ito po yung mga series ng mga studies, no? Sabi, characteristics of Christian series. So iba-iba pong topic ang pinapag-aralan dito. Pero tayo po ngayong umaga, pag-aaralan natin is about patience, no? Patience. So alam po natin na yung patience is napakahalaga sa isang Kristiyano. Actually, hindi lang Kristiyano. Kung lahat ng tao ay may patience, most probably walang sigalot sa mundong ito. Walang hindi pagkakaunawaan. So ito po yung isang napaka-importante na maging karakter ng isang tao, lalong-lalo na po yung isang Kristiyano. Dito po sa 1 Thessalonians 5:14, sabi niya, nakalagay, "Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all." Sabi po niya sa Tagalog, mga kapatid, ipinapakiusap din naman ng inyong pagsabihan ang mga tamad, sabi niya, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Ito po nasulat yung 1 Thessalonians na ito na sinulat ni Apostle Pablo to encourage Christians to continue progress. So, meron na pong progress sa pananampalataya at that time. So, in-encourage nila na mag-continue. Although nag-flourish yung pananampalataya, in-encourage pa rin niya na mag-continue. So, sabi niya, siyempre para mag-continue lalo yan, i-encourage yung mga mahihina, sabi niya. Yung mga tamad, not necessarily tamad sa paggawa, tamad sa pag-aaral, tamad sa salita ng Diyos, para pasiglayin. At papasiglayin ng mga mahihinang loob. Parang sabi niya, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. So, ito yung isang aspect ng pagiging patience. So, what is patience? No? Pag sinasabi natin na po yung patience, ang definition niyan is long-tempered. So, ang kabaligtaran naman yan is short-tempered. So, mahaba yung pasensya mo, sabi niya. Tapos, translated po, some English Bibles is long-suffering. So, ito po yung ibang translation ng patience, long-suffering, sabi niya. It is the ability to stay calm, sabi niya, when provoked, to endure injury without retaliating, to be slow to speak, slow to anger. Sabi niya, it is the ability to stay calm. So pagkakalmado ka, most probably malalayo ka sa maling desisyon, malalayo ka sa kaguluhan pag kalmado ka. Isa po yun sa pag sinabi mo yung patience, nakaakibat yung pagiging kalmado. Sabi niya. Dito sa James 1:19 sabi niya, mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pagkikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Hindi agad nagagalit, sabi niya. So, napaka-importante po ng hindi agad nagagalit. So, it is the ability to stay calm when provoked. Yung provoke po, ang sa Tagalog ito parang ginagalit ka. Parang gano'n yung provoke. Parang ginagalit ka. To injury, retaliating, without retaliating. To be slow to speak, slow to anger. Sabi nung kasabihan, less talk, less mistakes. Ito po si John Chrysostom. Si John Chrysostom po, Archbishop of
Constantinople, yung panahon ng 349 to 407. Ang sinabi niya, he said, patience is having the power to take revenge, but not doing so. Iba yun, meron ka ng, kumbaga may pagkakataon ka na gawin mo. Meron kang pagkakataon. I mean, kung may gumawa ng mali sa'yo at tama ka, meron kang pagkakataon, sabi niya, na take revenge, sabi niya, but not doing so. That is patience. No? Meron kang pagkakataon na, kumbaga, ibabara mo na to, parang ganun, mali yung ginawa sa'yo, pero hindi mo gagawin. That is patience. That is patience. Isang magandang illustration na makikita po natin dito. Ito yung isang tuta at saka isang mas matandang aso. Nakalagay dito, it is often possible to see a puppy and a very large dog together. No, magkasama yan. Isang maliit na tuta at saka yung mas malaking aso. The puppy yaps at the big dog, worries him, bites him, and all the time the big dog, who could annihilate the puppy with one snap of his teeth. Di ba minsan may magulong tuta na parang naaalid-badbaran yung malaking aso na nilalaro, minsan napapasobra. Pero tingnan mo yung malaking aso, kalmado pa rin. Pwede niyang saktan ito nang mabilis eh. Pero nasabi niya dito, burst the puppy's impertinence with a forbearing dignity, sabi niya. Hindi niya ginawa, no? Hindi niya ginagawa. Kumbaga, pinagpapasensya niya yung tuta. Hindi siya, maaaring nagagalit na siya, pero with the dog's patience, no? Hindi niya gagawin na saktan niya yung maliit na aso. Ito po yung napaka maganda na example, no? Minsan meron kang authority o kalakasan dun sa iba na inaanoy ka, ganun. Pero hindi mo gagawin yung makakasama para sa kanya. So that is patience. No? That is patience. So the New Testament puts a premium on patience. So binibigyan ito ng parang emphasis, no? The New Testament puts an emphasis on patience, no? So tuloy natin. It is a characteristic of love, sabi niya dito. 1 Corinthians 13:4, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up, sabi niya. So, sinulat ito ni Apostle Paul ang 1 Corinthians na to dahil daming problema, no? They first sing. Actually, 18 months na nagstay si Apostle Paul kasama yung mga taga-Corinto, no? Ang dami niya nakita ang mga nagiging problema, sexual immorality, kung babasahin po natin yung 1 Corinthians, nagkakaroon ng division, misuse of spiritual gifts, although wala na po tayong spiritual gift ngayon. Tapos yung importance ng Christian genuine love. Dito sa 1 Corinthians 13 ng Tagalog, sabi niya, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mataas man. Sabi niya, love suffers long and is kind. So, isa po ito sa characteristic ng pagiging patience. You have to have love, no? Napaka-importante. That meron kang pag-ibig. So, kung wala kang pag-ibig, hindi mo ma-execute yung being patient. It is a fruit of the Holy Spirit. So, Galatians 5:22, sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. So, nakikita po natin long-suffering, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Sinasabi po dito. Sandali po. Ayaw magano ng mouse. So, yung Galatians na isulat to ni Paul, si Paul po, dami na isulat na mga libro sa Biblia. Deeply concerned, no? Sa dami kasing mga
wrong teachings, no, na nangyayari dito sa panahon na yun sa Galatians. Mga pervert gospel na sinasabi. So, pag binasa po natin dito sa Tagalog, sabi niya, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsitsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, sabi niya. So, ito po yung bunga, no, ng Espiritu, no. Patuloy po tayo. It is a part of Christians' wardrobe, sabi niya. Dito sa Colossians 3:12, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, tapos makikita naman dito, long-suffering. So that is patience. Ano yun, Kyle? Sadali po na ano yung mouse. Ano yung kulang? Siguro may libro. Meron po kasi akong kode ko dun sa site para hindi ako maligaw. So ganun din po di sa Colossians na isulat po ni Paul, no, dahil maraming mga tawag dito, false teachings. So in-encourage niya yung mga Christians na mag-grow pa, no, maging mature na mga Kristiyano. So as part of that, sabi niya, kaya nga dahil kayo inirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mainahon, at mapagtiis. So, kailangan yung mapagtiis, yun din po yung magiging patience. No? So, patience was clearly important to Paul. No? So, alam po natin na Paul was a Christian persecutor bago siya naging Kristiyano. So, ne-persecute niya mga Kristiyano. He treats people in unfair way or cruel way, parang gano'n. Hindi naman niya pinapatay. So, persecution lang. So, kumbaga, is against Christians, no? Ito po si Apostle Paul. Pero isang karakter na yun, siguro, meron isang seal kung ano yung pinapaniwalaan niya. Paniwalaan niya, hindi totoo tama yung pagiging Kristiyano. So, meron siyang seal talagang kinakalaban niya. Pero yung karakter niya, siguro na meron siyang zeal kung ano yung ginagawa niya. Nung naging Kristiyano siya, naging tapat din siya. No? Kumbaga, karakter niya kasi yun eh. Kumbaga, kung dati kang Katoliko at napakahina mo, tamad ka, minsan dadalin mo yun sa pagiging Kristiyano mo eh. Kung hindi ka nagbago. Kasi yun yung karakter mo. So, yun po yung karakter niya. So, dala-dala niya yun kahit saan siya, kahit naging Kristiyano na siya. Sabi niya, Paul defended the integrity of his ministry by pointing out his own patience. Dito sa 2 Corinthians 6, sabi niya, namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig. Alam po natin si Apostle Paul is, kung meron siyang gustong ibigay na isang point, no, para may pakita niya maging halimbawa, ginagawa niya. Alam po natin na hindi siya, may pagkakataon na hindi siya tumanggap ng upa, nakulong siya, etc. Yan po si Apostle Paul. No? Sabi niya, namuhay kami ng malinis, sabi niya. Dito sa 2 Corinthians 6:6. Pag sinundan po natin dito sa pangalawang subject natin, he called upon all Christians to be patient, sabi niya. 1 Corinthians 5:14, mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyong pagsabihan ng mga tamad, pagsidlayin ng mahinang loob, at kailangan kalingayin ang mga mahina, baging matyaga kayo sa kanilang lahat. Ito yung sinasabi ni Apostle
Paul. And then he called on preachers to exercise complete patience. Sabi niya, sinabi niya mga ngaral. Sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Pag sinabi mo sa English, in season and out of season, sabi niya, kung kailangan mag-preach, magpipreach ka, ipangaral mo yung salita ng Diyos. Kaya kahit wala siyang upa, nagpatuloy lang siya dahil sa pag-ibig niya sa salita ng Diyos. So, kita tayo ng good example of pagiging patience example is si Jacob. Jacob, alam po natin na sa kanila nanggaling yung mga Israelites, yung 12 tribes of Israel. Si Jacob yung nakakabatang kapatid ni Esau. Alam po natin yung kwento nila na kung paano nila nakuha yung pagkapanganay ni Jacob. No? So alam po natin yung kwento na yun. Tulong na kanyang magulang, yung nanay niya na si Rebecca. So alam po natin yung kwento ng nakuha niya yung pagiging panganay ni Jacob. Siya rin po yung grandson ni Abraham at ni Sarah. Sabi dito sa Genesis 29, he agreed to work 7 years so he could have Rachel as his wife, sabi niya. When he completed the 7 years, so kumbaga, kasi ang kwento po dito, alam naman natin na nagustuhan ni Jacob si Rachel. So sabi ni Jacob sa ama ni Rachel na kukunin niya, magiging asawa niya si Rachel. Sabi na kailangan niya magtrabaho for 7 years or maglingkod. So ginawa niya. After 7 years, sabi niya, si Laban, forefather Laban, sabi niya, when he completed the 7 years, nakumpleto niya na yung 7 years, her father Laban deceived him into marrying Leah. Kasi, sabi niya, si Leah muna. Kasi sabi niya, the older daughter instead, sabi niya, Laban told Jacob he could have Rachel if he would work another 7 years. So kasi sabi niya, kailangan mauna munang mag-asawa yung panganay. Sabi ni Laban kay Jacob. So nevertheless, nagpatuloy pa si Jacob na another 7 years para lang makuha niya yung iniibig niya na si Rachel. So that's patience, no? Ang sinasabi niya dito, calmly, despite being wrong, Jacob, calmly consented, sabi niya. Calmly. So, marahil wala siyang sinabi, okay, I'll do it. Kumaga, wala nang alingas-ngas na ginawa pa si Jacob. Sumunod lang siya. So, isang example po si Jeremiah. In Jeremiah 1, sabi niya, a young man named Jeremiah was called to be a prophet. For about 40 years, he preached to the people, which led to much insult and injury. He was viciously attacked and persecuted. Alam po natin yung kwento ni Jeremiah, siya ay nabilanggo, no? Bago po kasi yung paglusob ng mga Babylonians dun sa Jerusalem, merong isang karihan na tutulong sa kanila, no? Ngayon, nag-retract yung mga Babylonians. Hindi sila natuloy. Pero sabi ng Diyos kay Jeremiah, huwag ka magtiwala sa mga Babylonians. Babalik yan, sabi niya. Babalik sila. So, sinabihan siya ng Diyos. So, ang ginawa ni Jeremiah, bumalik siya sa kanyang lugar para kunin yung kanyang mga ari-arian dahil alam niya na babalik yung mga Babylonians. Pero ang nangyari is, ang sinasabi nila, papanig siya sa mga Babylonians, kaya gagawin yun. So siya ay nakulong.
Sabi niya, yet he endured their mistreatment and continued trying to help them. So, tinulungan pa rin niya. So, ginampanan pa rin niya hindi bilang propeta. No? Ginawa pa rin yung tama ni Jeremiah, despite na tinrato siya ng hindi tama ng mga kasama. So another good example is Apostle Paul, no? Sabi dito, Apostle Paul did not have an easy task. He suffered for Christ. Dito sa 2 Corinthians 11:22-33, sabi na sila ba'y Hebreo? Sabi niya, ako rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin, sabi niya. Sila ba'y mula sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, so sila yung nabilanggo po, si Apostol Pablo, nagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. So nagsuffer si Apostol Pablo. Tuloy natin, he worked with various churches, with various shortcomings, and his episodes show he had to deal with various issues. So he is firm and even stern at times, but he was willing to help them along the road to maturity. So yun, isang good example na makikita natin si Apostol Pablo. So isang good example. So the Lord Christ is our perfect examples of patience. So yun yung isang perfect example ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, we cannot equal the patience of our Lord. He was rejected by the very ones He came to save. So nireject siya, no, ng mga Israelites. He was scourged, slapped, spat upon, and nailed to cross. Yet Peter writes, it's sa 1 Peter 2:23, who when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. So isang perfect patience na makikita natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ba naman yung gagawa mo na ng kabutihan, no? Yung mga tao, tapos gagawan ka pa ng masama. Pero hindi siya nag-retaliate, no? Nakikita natin. He did not rebel, sabi niya. So, nung siya ininsulto, hindi siya gumanti ng insulto. Nung siya pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubayan niyang lahat sa Diyos na makatarungan kung pumatol. So, pinaubayan niya sa Diyos. Pinaubayan niya sa Diyos. So, Christ is the perfect example of patience. No? Isa pang example sa panahon ng ating Panginoong Kristo nung nandito sa lupa, yung kwento nung isang adulterous woman, no? Sabi niya dito, when Jesus was being confronted by the scribes and Pharisees regarding the adulterous woman in John 8, sabi niya, Jesus showed His patience. In verse 7 we read, they kept demanding an answer. So tinatanong sila, no? Tinatanong ating Panginoong Kristo. So he stood up again and said, all right, sabi niya, but let the one who has never sinned throw the first stone. Sabi, so sino yung walang kasalanan? So yung unang bumato. Yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. Alam naman natin na nagsialisan sila. Then he stooped down and again and wrote in the dust. He did not lose his cool with them. He kept his patience. So he kept his patience. So makikita natin talaga na Christ is the perfect example of patience. So, patience of Christ, according to Paul, sabi niya, however, for this reason, I obtained mercy
that in me, first Jesus Christ might show all long suffering. Show all long suffering. Sabi si Kristo, sabi niya, as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life. Sabi niya sa Tagalog, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan, sabi ni Apostol Pablo, upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga. At upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at ibigyan ng buhay na walang hanggan. So, yung patience ng ating Panginoon sa atin is napakahaba. No? Napakahaba. So, kung meron tayong good example, so magkakaroon din tayo ng bad example. Sabi niya, panahon ni Moses na sila'y nasa wilderness, dito sa Numbers 20, sabi niya, with the people complaining because of lack of water, so wala na po silang tubig, wala na silang magagamit na tubig, wala silang maiinom. God told Moses dito sa Numbers 20 verse 8, take the rod, sabi niya. Tunay mo yung rod. You and your brother Aaron gather the congregation, sabi niya. Ipunin niyo yung congregation together, sabi niya. Speak to the rock. So, alam po natin kung ano yung pinag-utos ng Diyos. Sabi niya, speak to the rock. Sabi niya, before their eyes. Pausapin mo yung bato, sabi niya. And it will yield its water. Bibigay yan ng tubig, sabi niya. Lalabas yung tubig. Thus you shall bring water for them out of the rock and give drink, sabi niya, to the congregation and their animals. So may magagaling kayong tubig para inuman ninyo, gagamitin nyo sa mga animals, sabi niya. However, Moses struck the rock twice out of exasperation. So sa inis ni Moses, no, nawala siya ng pasensya, imbis na kausapin niya yung bato, pinokpok niya para lumabas yung tubig. So, that's one bad example of patience. So, he was being impatient, kaya nangyari yun. So, nawalan siya ng pasensya. Isang example, nakikita natin, Job was a good example of patience. Pero hindi yung asawa niya. So in Job 2, sabi niya, Job, who is a blameless, sabi niya, and upright man, was suffering a great deal. Alam po natin na nagkaroon siya ng ketong, namatay yung anak niya, na nawala yung mga animals niya. Sabi niya, he lost his animals, his servants, his children, and his health. So nawala yung mga animals niya, nawala yung mga servants niya, namatay yung mga anak niya, at nagkaroon siya ng sakit, na ketong. His wife got angry with him and said, curse God and die. Curse God and die. Si Jacob, hindi nanghina yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero yung asawa niya is sabi niya, curse God and die. So, ang makita po natin na isang, kumbaga, katotohanan po ito, no? Pag nagutom yung babae, yung asawang babae, minsan yung decision making niya is, nag-iiba na yung kaisipan. Isa yun sa mga, siguro, weakness. Kumbaga, may mga weaknesses tayo, mga strength, no? Yung lalaki, yung strength niya, yung mostly calm. Tapos nag-iisip yan habang nagiging kalmado lang. Pero yung babae, usually, madaming lumalabas na salita sa kanya. Lalo na pag nagutom yung babae. So yung mga kalalakihan dyan, wag natin gutumin yung mga asawa natin. So we have to try our best. So ito yung isang bad example na makikita natin. No? Yung asawa ni Job. No? Dahil sa nangyari sa kanila, nagalit siya sa Diyos. Sabi, curse God and die. Pero alam natin na si Job po, hindi ganun yung ginawa niya.
Sabi niya, Solomon, slow to anger. Dito sa, makikita natin sa Proverbs 14:29, he who is slow to anger has great understanding. But he who has hasty temper exalts folly. Sa Tagalog, ang inahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. So kung nakakaunawa ka talaga, mas mainahon ka. Kasi ang tumatakbo sa isip mo, ano yung next na pwedeng mas magandang gawin? Yun ang pagiging mainahon. Ang inahon nagpapakilala ng kaunawaan. Sabi niya, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. So pag madali po tayo magalit, tanda ng kamangmangan. Pero pag mahinahon tayo, nagpapakilala ng kaunawaan. Napakagandang versikulo po nito regarding patience. 15:8, sabi niya, a hot-tempered man stirs up strife, but he who is slow to anger quiets contention. Ang mainiting tao ay umihila ng pagtatalo, ngunit siyang nakupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Totoo naman po yan, no? Kung hindi ka magagalitin, no? Pumapayapa ka ng kaalitan. Kung yung kausap mo, galit na, pero calm ka lang and compose. So, hindi kayo, sa Kapampangan, kaya kayo mikaras, sabi niya. Hindi kayo magbabanggaan, no? Ng kausap mo. Kung ikaw, kalmado ka lang, with patience, kahit mainit na yung ulo ng kausap mo, kung kalmado ka, walang pag-aaway na mangyayari, no? Isang magandang example, versikulo po din to regarding patience. Ang mainiting tao ay umihila ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan, sabi niya. Napakaganda pong mga versikulo. Meron pang isa, he who is slow to anger is better than mighty, and he rules his spirit than he who takes a city, sabi niya. Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kaysa makapangyarihan, sabi niya. Yung makupad sa pagkagalit daw, mas maigi pa sa makapangyarihan, sabi niya. At siyang nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng isang bayan. Ang siyang nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng isang bayan, sabi niya. 19:11, tuloy natin. God sense makes a man slow to anger, and it is His glory to overlook an offense. Ang kahinaunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. So napakaganda mga versikulo po nito. No? Ang kahinaunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. So pag mahinahon ka daw, sabi niya, nagpapakilala ng katalinuhan. Sabi niya kanina, yung mabilis magalit, nagpapakilala ng kamangmangan. Sa unang versikulo. Ito yung opposite niya. So sabi niya, patience is a divine quality. No? Dito makikita natin yung the Septuagint. Yung Septuagint po yun yung translation ng Old Testament to Greek from Hebrew. Yun yung pong Septuagint. Ancient Greek translation of the Old Testament from Hebrew. Tapos babasa po tayo dito na macrothymia. Yung macrothymia. Sabi, it's not just a human quality, sabi niya. It is ascribed to God. The Septuagint, which is an ancient Greek translation of the Old Testament, uses this word to describe God. Yung macrothymia. Sabi niya, uses this word to describe God. Dito sa Exodus 34:6, sabi niya, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses
At sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin, sabi niya, at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat, sabi niya. Dito sa Exodus, nawala na naman ng mouse. Sandali po. Sa Numbers 14:18 tuloy po natin. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin, at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagwawang bahala ang kasamaan. So sabi niya, despite na mahabagin siya at handang magpatawad, so hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan. Just nga po siya, no? Sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at kaapat na salinlahi. So, hindi po applicable sa atin yan. Last part na yun, no? Hindi ko mahabol yung mouse. Yun. So, also in the New Testament, makikita natin na ginamit nasulat din sa Romans 2:4, 1 Peter 3:20, 2 Peter 3 mentions the patience of the Lord twice. 2 Peter 3. 2 Peter chapter 3 mentions the patience of the Lord twice, sabi niya. So dito sa 3:20, sabi niya, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi ngunit kung matiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Pwede talaga. Sandali po Saan ito kaya? Ito po yung sa verse 9, no? Basahin ulit natin. Di ba yung nabasa ko kanina? Sa verse 9 ng 2 Peter 3, verse 9, sabi niya, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi lahat ay nagsisipagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sa 15, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon, ayupang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. So, ito may sinasabi, patience is a divine quality. So, it pertains to, hindi lang daw just an ordinary translation, no? It uses to describe God, yung macrothymia. Doon sa Septuagint na translation. So, ito po yung isang magandang illustration na makikita natin. Patience and self-control. No? So, paano na-handle yan? No? Yung self-control po, sabi niya, handling our desires properly. Patience, handling people and circumstances properly. So, yung self-control, usually yung mga tangible things, no? O kahit hindi tangible, basta yung pwede mo ma-acquire, makuha. Yun yung self-control. Ba, gusto mong kumain ng bawal,
kailangan mo ng self-control. Bawal kang manood hanggang hating gabi na kahit napakaganda ng Korean novela, since meron kang self-control, so hindi mo gagawin. So yung self-control. Yung patience naman, handling people and circumstances properly. So yun yung mga situation na kailangan ng pasensya. Diba? Merong nag-confront siya, nagalit na galit. So, since na mas mahaba, matalino ka o meron kang karunungan, kaalaman sa salita ng Diyos, patience is kailangan. So, kailangan mong i-practice yung pagiging patience. So, handling people and circumstances properly. So, yun po yung pagkakaiba ng patience and self-control. Kung yung dalawa, meron ganyan, so napaka-ganda na kalalabasan ng karakter ng isang tao. So, madali naman pong maintindihan yung dalawang bagay na yan. So, the patience of Jacob. The patience of Jacob dealt with his proper handling of the circumstance of his suffering. Job never lost his faith despite the many trials he faced. So, namatayan siya ng anak, nawalan siya ng mga animals, tapos nagkaroon pa siya ng health issues, mga servants nawala. Pero sabi niya, na-handle pa rin niya properly yung circumstance na nangyari sa kanya. So, Job is one good example na makita natin. No, yung una kanina, yung bad example is yung kanyang asawa. No? Conclusion. Sabi niya, patience is a sign of strength. It is a quality of God that should also characterize each of His children. Sabi niya. We are to clothe ourselves with patience. Colossians 3:12. Kaya nga dahil kayo'y iniram ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mainahon, at mapagtiis. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness, lowliness, meekness, and patience. So as the wise man wrote, sabi niya, the patient in spirit is better than the proud in spirit. Ecclesiastes 7:8. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang pagtitiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan, sabi niya. So, dito sa Proverbs 15:18, ulitin natin, ang mainiting tao ay umihila ng pagkatalo. Ngunit siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. So maraming salamat po. Hopefully meron tayong natutunan kahit paano para patuloy tayong mag-improve bilang mga Kristiyano. So patience, napakalaga niyan. Yung kasabihan ng tao, patience sa virtue, sinasabi nila, no? So, napakalaga po ng pagiging pasensya. So, kailangan natin magkaroon ng self-control. So, at pasensya, pag-aralan natin yung salita ng Diyos, no? Kailangan parehas yun, self-control and patience. Kung kailangan mo na mag-aral ng magbasa ng Biblia, meron pa rin magandang panoorin sa TV, kailangan mo na magkaroon ng self-control. So kung oras mo ng pagbabasa, kailangan ka magkaroon ng self-control. At kailangan mo na magkaroon ng patience, kahit ulit-ulitin mo na pag-aralan, basahin, pakinggan salita ng Diyos, kailangan tayo magkaroon ng patience. So magiging mabuting, magandang karakter ng isang Kristiyano, pagiging patience. So salamat po.